Nahimasmasan si Krisa nang tumunog na ang kanyang cellphone. At rumihistro ang pangalan ng kanyang nobyo. Hindi ka pa ba tapos at lalabas? Gusto mo sunduin na kita dyan para may dahilan ka para umalis? Huwag na, lalabas na rin ako. Saglit lang, napakunot na ang noo ni Nick nang bigla siyang patay ni Krisa ng tawag. Ilang beses niyang tiningnan ang screen ng kanyang hawak na phone. Kung gaano kasaya nito kanina, parang biglang naging moody na ang dalaga. Ano na naman kayang paandar niya? Tanong ni Nick na sa mga sandaling iyon nakatayo na sa labas ng kanyang sasakyan. Tapos na ang ambon ngunit maulap pa rin ang kalangitan. Kailangan ko na naman bang ihanda ang sarili? Napaayos na ng tayo si Nick nang makita niya ang bulto ng nobya na lumabas na. Gaya ng kanyang inaasahan, seryosong mukha nito, inayos niya ang dala niyang jacket na ibinalot niya sa dalaga. Oras na makalapit to sa kanya. Ilang di pa ang layo ni Krisa kay Nick ay agad na siyang sinalubong ng binata. Tumigil si Krisa sa paglalakad at hinayaan niyang ilagay ng nobyo ang jacket sa kanyang katawan. Pagkatapos noon ay bahagya siya nitong niyakap. Kamusta? Nag-enjoy ka ba sa loob? Hindi sumagot si Krisa na dire-diretso na humakbang patungo ng kanyang sasakyan. Hey Chris, bad mood ka na naman? Ano nangyari sa loob at nagkaganyan kang bigla? Hawak na ni Nick sa kanyang isang palad. Hindi naman hinila ni Krisa yon at muling naglakad ng sinabayan na doon ng abogado. Ingat, baka mauntog ka. Alalay pa ni Nick sa kanya at inilagay pang isa niyang palad sa itaas ng ulo. Para kung sakali na mauntog si Krisa ay ang kamay niyang masasaktan at hindi ang ulo ng kanyang kasintahang bad mood. Sinundan ng mga mata ni Krisa si Nick na umikot upang magtungo na sa driver's seat. Na makapasok doon ang abogado, ninubad ni Chris ang suit niyang jacket at nilagay na yon sa likod na bahagi ng sasakyan ng binata. Hindi binuhay ni Nick ang makina ng sasakyan at pinanood lang ang ginagawa ni Chris at hinintay itong matapos. Bakit hindi mo pa pinapatakbo ang sasakyan? Huminga ng malalim si Nick ng mga mata ay nakatuon pa rin. Ang tingin sa nobyang tahimik pa rin. Saka ko lang papatakbuhin to kung sasabihin mo sa akin ang dahilan ng pagiging moody mo. Isinandal na ni Chris ang likod sa upuan. Humalo kip-kip na. Pinag-iisipan niyang mabuti kung babanggitin niya ba kay Nick ang tungkol kay Nelia. Baka mamaya makaani na naman siya ng pang-alas ka dito. Pero yun kasi ang gumugulo sa kanyang isipan. Malaking palaisipan sa kanya kung bakit bigla na lang tong ikakasal. Parang ang labo. Si Rita kasi. Anong ginawa ni Rita sa'yo? Sobrang wasted. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa kaibigan kong yon. Matigas ang ulo niya. Sinabihan ko na siyang makipag-divorce muna kay Zeke bago niya landiin si Rodel. Sinisira niyang reputasyon niya, mahinang natawa si Nick. Agad na nakahinga nang malamang hindi pala siya ang dahilan ng pagiging moody nito. Chris, akala ko naman kung ano ng dahilan na bigla ang mood swings mo. Bahagya pang hinaplos ni Nick ang isang pisngi ni Krisa, na bibilis na namang ninakawan ng halik sa gilid ng kanyang labi. Hayaan mo ng kaibigan mo, diskarte niya na yon. Buhay niya yon, hindi mo kailangan makialam sa kanya. Hayaan mo na siya. Binuhay na ni Nick ang makina ng sasakyan at pinaandar na yon paalis sa parking area ng lugar. Mabagal lang ang takbo noon dahil isang kamay lang ang gamit niya. Nakahawak sa isang palad ni Chris ang isa niyang palad. Kailan nga ang balik ng parents mo sa bansa galing ng Europe tour nila attorney? Siguro mga after ng New Year. Bakit mo natanong? Lalabas na si Papa ng hospital. Sakto lang pala yon. Magaling na siya kapag nakipag-dinner sa family mo. Oo, sakto nga lang. Hindi inalis ni Chris ang mga mata niya kay Nick. Hinintay na magbigay ito ng ibang reaksyon sa tanong niya. Ngunit wala. Normal lang ang emosyon ng nobyo sa kanyang mukha. Malalim na huminga na doon ang dalaga. Chris, para saan ang malalim na hiningang yun? Tanong ni Nick na nanatili pa rin ang mga mata sa kalsada. Wala. Feeling ko napagod ako at gusto ko nang mahiga. Gusto mo bang ibaba ko yung backrest ng upuan? Matulog ka na muna. Gigisingin kita kapag nasa bahay na tayo. Umiling doon si Krisa na ibinaling ng paningin sa labas ng kotse. Hindi niya maintindihan kung bakit bothered siya. Dapat nga maging masaya siya dahil nalaman niyang magkakaroon na ng asawa si Nelia. Hindi na ito makakagulo. Wag na, malapit lang naman eh. Mabibitin lang ako kung matutulog ako tapos pupukawin mo lang din naman. Iba na naman ang dating noon kay Nick na pinili na lang na maringitikom ang bibig upang hindi na masungitan ng kanyang nobyang nakabalandra na naman ang biglaang pagkaon ng mood swings. Pagdating na magkasintahan sa penthouse ay hindi inaasahan ni Krisa na nakabalik na pala doon ang kasambahay. Nagulat na lang siya nang bigla siya nitong
Yakapin ng mahigpit na animo ay parang sobrang namiss siyang makasama. Marahang hinagod lang ni Chris ang likod ni Manang Esperanza. Akala ko hindi ka napupunta dito, Miss Krisa. Anito mabilis na inila yung kanyang katawan sa dalaga, ni tinaas ng dalawang kamay matapos sa tumingin kay Nick na nagulantang sa reaksyon ng maid niya. Sorry po attorney, sobrang namiss ko lang talagang makita si Miss Krisa. Hingi pa nito ng paumanhin, nakapansin-pansin ng hiya sa buo niyang muka. Ayos lang naman po Manang Esperanza. Nakangiting sambit ni Krisa na umabot na sa mga mata. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin sa kanila ang matanda. Ngunit bago pa ito umalis ay nabutan to ni Nick ng red envelope kung saan ay malaman yung pera. Ganun na lang ang pasasalamat ni Manang Esperanza sa kanilang dalawa. Sinuklian lang nila yun ng marahang tango. Pagkatapos na lang ng New Year ka bumalik Manang Esperanza. Paalala pa ni Nick at baka malimutan. Salamat attorney. Aalis na po ako. Walang nangyari sa kanila ng gabing iyon dahil pag-alis ni Manang Esperanza ay bumalik ang pagiging moody ni Krisa na gusto na lang biglang matulog. Hindi naman to pinilit ni Nick na minabuti na lang na yumakap sa katawan ng nobya. Ngunit ng bandang mga madaling araw na ay hindi nakatiis ang abogado. Sinubukan niyang halikan ng labi ng nobyang mahimbing na natutulog nang gumanti ito'y sinamantalay ni Nick. Muli na namang nag-isa ang katawan nila ng dalagang hindi na nakatanggi pa ng magising dahil nakatarak ng naguhumindig sa tigas sa sandata nito sa lugusan niya. Nakakainis ka naman malakas na palo ni Krisa sa braso ni Nick na nasa ibabaw, natatawa na. Ayaw mo kong pagbigyan kagabi Bulong nito sa kanyang tenga na itinuli ng naunin itong pinaplano ang angkinin siya at muling pagbigyang ilabas at ipadamang init ng katawan. Akala mo susuko ako Kagat labing inirapan na lang siya ni Krisa na hindi na malma sa gusto nitong gawin nila ng oras na yon. Nabuhay na rin ito ang init ng katawan niya at wala na siyang magagawa kung hindi ang sabayan na lang ang nobya. Ang galing talaga ng timing mo Pabirong pingot pa nito sa dalawang tenga ni Nick. Mahinang humagikhik lang si Nick at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sinabayan na ni Krisa, maliwanag na sa labas ng bahay. Nang magising sila nang dahil sa tunog ng phone ni Nick. Kinapaka pa ng dalaga ang gilid ng bedside table upang patayin sana yon sa pag-aakalang alarm clock niya. Ngunit naunahan na siya ni Nick na damputin yon. Sinong tumatawag? Ang aga naman niyang mang-istorbo. Hindi siya sinagot ni Nick na itinablang ang cellphone na makita kung kaninong number yon. Kay Nelia. Sino nga? Nakabusangot ng mukha ni Krisa dahil biglang sumama ang kutob niya. Lalo nang yakapin siya ni Nick at ilang beses na pinuhinalikan ng kanyang magkabilang pisngi at labi ng ilang segundo. Nick! Hindi nga importante. Pinilit na kinalas ni Chris ang pagkakayakap sa kanya ni Nick at walang pag-aatubiling dinampot na ang cellphone. Hindi naman siya hinadlangan ni Nick at tinayaan lang na makita ni Chris kung kaninong number yon. Aba talagang nakasave pang number niya sa phone mo? Engage ka na sa akin Baka nakakalimutan mo, isa pa ikakasal na siya hindi ba? Asik ni Krisa na mabilis nang bumangon ng kama. Mababanaag na ang selos na nararamdaman para kay Nelia. Hindi na nagtaka si Nick na alam ni Chris ang tungkol sa magiging kasal ni Nelia. May article yun online. Exactly Chris, kaya nga hindi ko sinasagot hindi ba? Bakit hindi mo pa i-block? Ibig sabihin lang may plano ka pang makipag-usap sa kanya. Tahasang akusasyon na niya sa binatang bumangon na rin at muli na naman siya doong mahigpit na niyakap. Ngunit nagpumiglas na naman siya dito. Bitawan mo ko, huwag mo nga akong pinaglolo ko. Hindi mo ako madadaan sa mga yakap mo yan. Hindi ka desidido, hindi ka seryoso. Sinelyuhan ni Nick ang bibig ni Krisa gamit ang kanyang labi. Lalo pang nagpumiglas si Krisa na sinabunutan na si Nick sa sobrang inis niya. Ngunit hindi natinag ang binata. Hindi tumigil hanggang sa hindi niya itumuling naihiga. Ano ka ba naman Chris? Ikakasal na yung tao, hindi mo na kailangan banggitin pa siya. Wala na yon, tapos na. Tapos na? Pero bakit tinatawagan ka niya ngayon Bakit gusto ka niyang kausapin bagong kasal niya? Para ano? Muling humabi ng kasinungalingan para kaawaan mo siya? Tigilan mo nga ako. Pinagkatiwalaan kita. Hindi ka titigil, sasaksakin kita. Banta ni Nick na hindi madala si Krisa sa mga halik lang niya. Bakit? Sa tingin mo ba magpapasaksak ako? At talagang hinahamon mo ko Banta ni Nick na kumubabaw na naman kay Krisa. Na nakalimutan na wala nga pala siyang anumang saplot sa kanyang katawan na mga sandaling iyon. Sinubukan niyang lumaban, ngunit sa lakas ni Nick sa bandang huli nagwagi pa rin itong saksakin siya.
Nang paulit-ulit at wala siyang nagawa doon kung hindi ang mapadaing at mapahalinging habang unti-unting napapawing inis niya sa fiancé. Di ba, ang sarap kong sumaksak? Pinalo lang siya ni Krisa sa braso at gigil na kinurot ang dibdib. Malakas lang na humagalpak si Nick. Sa kabilang banda, habang naglalampungan naman si Nick at Krisa, ay nasa loob ng silid niya si Nelia. Malungkot at nagluluksa ang puso. Nasa tahanan siya ng lalaking kanyang magiging asawa. Hindi pa man sila nagagawang ikasal ngunit harap-harapan na siya nitong niloloko. Nakikipaglampungan lang naman ito sa babaeng inuwi nito sa bahay na yon bilang pamamaalam umano sa kanyang pagiging buhay binata. Hindi na lang niya ito pinansin. Total hindi naman siya interesado. Gusto na niyang pagbigyan ng kahilingan ng kanyang amang si Armando na may gusto na pakasalan niyang lalaki. Hindi na niya tinanggihan yon sa pangakong ibibigay nitong lahat ng gusto niya. Isa pa, hindi niya rin naman mahal ito kung kaya naman ayos lang ang mga ginagawa nito. Kumbaga, no strings attached sa kanila kahit na may kasal sila. Open din na lalaki na gawin niya lahat ng kanyang gusto. Malamig ang mga tingin niya sa sulat na hawak. Galing yun ng Pilipinas at naka-address sa pangalan ng kanyang ama. Ngunit siyang nakakuha at nakatanggap. Ayaw mo sagutin, Nick? Sayang, sayo ko pa naman sana unang sasabihin ng mga nalaman ko. Sulat yun mula sa nakabili ng kwintas na matagal nang hinahanap ng kanyang ama. Hindi yung lingid sa kaalaman niya. Laking pasalamat na lang ni Nelia na sa kanya rin humantong ang sulat at hindi sa ama. Pero wag na lang, sisiguraduhin kong walang makakaalam ng bagay nito hanggang sa aking libingan. Pinagpira-piraso niyang sulat na yun na may kasamang picture ni Chris sa Aguilon. Ayon sa sulat, ang dalaga nagmamay-ari ng kwintas na kanya nabili sa pawn shop. At gusto niya sanang i-share yun kay Nick bago ang kasal nila. Hintayin niya kung paano magre-react ang abogado nang matagal na nilang hinahanap ay malapit lang pala. Napakaganda namang regalo nito bago ang kasal ko. Bulalas ni Nelia habang pumapatak ang luha. Regalong walang sino mang makakaalam. Hindi ko hahayaang pati pamilya ko ay agawin ng babaeng yun. Hindi ako papayag. Naging paranoid si Krisa ng mga sumunod na araw hanggang sa tuluyang mapabalita na tapos na ang kasal ni Nelia sa hindi niya kilalang lalaki. Ipinaskil ang mga larawan nila na nakakasal sa online na tanging mga larawan lang ng mga magulang ni Nick ang nahagip na nasa kasal at nasa reception na nasabing okasyon. Wala doon si Nati, gaya ng hinuha ng kaibigan niya si Rita. Nang i-check ni Krisa ang social media ng kapatid ni Nick ay nagpaalamang niyang hindi naman talaga to pumunta dahil bumalik din sila ng bansa ilang araw na nakakalipas base sa mga post nilang gala ng fiancé nitong si Alex. Hay nako Rita, makakalbo talaga kita. Bulalas ni Krisa na natatawa na sa kanyang sarili. Pinag-overthink mo kung malala't pinalala mo pang mood swings ko na hindi ko alam kung saan galing. Bago magpisperas ng New Year nang siya na ang kusang tumawag kay Nick upang magtanong kung anong plano nila. Inaasahan niya kasing baka nakauwi na rin ng bansa ang mga magulang nito at biglang nagkaroon sila ng family dinner. Mabuti na yung handa. Pabigla-bigla pa naman ang desisyon ng nobyo. Hindi pa nakakabalik ng bansa si Mommy at Daddy Chris. May ginawa pa silang stopover. Yun ang nakuhang sagot ni Krisa mula sa nobyo. Hindi niya pinahalata dito na bigla siyang nalungkot. Hindi naman sa nagmamadali siya. Excited lang din siya na magkaharap ang kanilang pamilya. Ibig sabihin noon ay pareho na silang legal sa kanilang mga pamilya. Hindi lang sa pamilya niya tanggap ang binata. Huwag kang mag-alala, oras na makabalik na sila. Ay sasabihin ko kaagad upang makipag-dinner sa iyong pamilya. Huwag ka sana magtampo, Chris. Darating din tayo sa puntong iyon. Kinakabahang sambit na ni Nick dahil baka mamay bigla na naman siyang bugahan ito ng apoy. Sa totoo lang ay nakabalik na rin naman ang kanyang mga magulang sa bansa, ngunit nag-decide siya na sa weekend na lang sila magkakaroon ng dinner para hindi hassle sa lahat iyon. May iba pa kasing mga bisita sa pamilya nila at naroon yon sa kanilang mansyon. Sa side yun ng father niya na ayaw niyang makisawsaw sa buhay niya. Ayos lang Nick, uwi na lang ako sa bahay namin para makasama ko naman si Papa at Tita Vanji. Ani Krisa. Wala na rin kasi silang pasok sa music center right after ng year-end banquet nilang ginawa. Hinintay ni Krisa na sabihin ni Nick na silang dalawa na lang ang mag-celebrate, ngunit mukhang busy naman yatang binata, kung kaya hindi siya nito inimbita. Hindi na rin niya ito pinilit pa dahil daman niya parang may iba tong pinagkakabalahan, baka tungkol sa negosyo kung hindi naman sa trabaho. Sige Chris, pinagtaka na ni Krisa kung bakit mukhang distracted si Nick sa ikli ng mga sagot nito. Parang wala to sa kanyang sarili, subalit hindi na lang siya nag-usisa at tsak na, hahaba lang yon. Hahayaan na lang niya ito.
Ayaw naman niyang awayin ito ng dahil lang sa mga haka-haka niya na walang patunay. Diyos ko naman, ngayon pa talaga nasira ang tubo sa ilalim ng lababo. Bulalas ni Banji na umalingaw-ngaw sa kabuuan ng kanilang kusina kung nasan siya naghahanda ng pagkain nila para sa tanghalian sana. Nagkukumahog na siyang lumabas ng kusina habang basang-basa ang katawan. Ano bang nangyari? Magpalit ka ng damit bago ka pa magkaroon ng sipon. Nag-aalalang utos dito ni Carlito na nagulat sa itsura ng kanyang asawa. Nakaupo lang siya doon at hindi pa pwedeng gumalaw. Yung tubo sa ilalim ng lababo, nasira. Problemado pa nitong sagot sa kanyang asawa. Sa mga sandaling iyon ay nakahilata si Krisa sa kanyang kwarto. Nakaunat ang dalawang binti niya sa pader habang hawak ang cellphone. Iniisip kung tatawagan niya ba si Nick at tatanungin ko anong iginagawa sa mga oras na to. Ilang beses niya sinipat ang singsing sa daliri. Mabilis siyang napabangon ng higa nang biglang bumukas ang pintuan at iluwano ng madrasa na parang basang sisiw. Chris, pakitawagan nga ang management ng subdivision upang mapaayos natin ang sirang tubo ng tubig. Baka malubog tayo sa baha kung hindi nila inagad na maayos. Sabihin mo, pakibilisan nila. Sige po Tita Vanji. Mabilis na kinontak ni Risa ang management upang sabihin tungkol sa sirang tubo. Nagsabi naman silang pupuntahan na lang daw ang bahay nila matapos itong kunin kung anong address nila. Kalahating oras ang lumipas nang magring ang doorbell. Si Krisa na nagkusang magbukas noon, ngunit sa halip na taga-management ay ang kanyang fiancé na malapad ang ngiti ang nakatayong nabungaran niya doon. Bago pa man siya makapagsalita ay mahigpit na siyang niyakap at tinaniman ng mga halik sa kanyang noo. Na-surprise ba kita, Chris? Nalalaki ang mga matang tiningnan siya ni Krisa. Hindi makapaniwalang dalaga na nasa harapan niya nga ang nobyo. Sa paahan nito ay mayroong basket ng prutas at pulumpon ng bulaklak na batid niyang isa ay para sa madrasa niya si Vanji. Pabebing napanguso na doon ng dalaga. Wait, anong ginagawa mo dito? Pinupuntahan ka? Patanong na sagot ni Nick na hinawakan na masamag kibilang balikat ng kanyang nobya. Sandali, bakit parang hindi ka masayang nakita mo ko? Ayaw mo ba akong pumunta dito? Nakasuot ng dark blue polo shirt at kulay green na trouser. Dark green naman ang suot nitong coat na halatang galing sa business meeting. Sa itsura niyang iyon ay lalo siyang nagmature tingnan at gumandang lalaki. Yung tipong mas na-in-love pa sa kanya si Krisa. Hindi naman sa ganun Nick, kaso kanina sa tawag mo mukhang mismo ko. Ngayon narito na ako, bakit parang hindi na? Bago pa muli makapagsalita si Krisa, nakita na nila si Vanji nakapalit na ng damit. Abot tenga naman ang ngisi nito. Bakit hindi mo papasukin si Nick? Sa puntong yan ay binuhat na ni Nick ang mga dala niya at kusa ng pinapasok ang sarili. Matapos na ibigay sa nobya ang bulaklak niya, inabot niyang isa kay Vanji na yumakapan ng bahagya upang magbeso dito. Pasensya na po kung ngayon na lang ulit ako nakabisita sa inyo mama, papa. Medyo naging busy ako sa trabaho at sa negosyo. Mababa na agang saya sa mukha ng mag-asawa sa sinabi niya ni Nick. Mahina pang tumawa si Carlito at saka umiling. Nako iho, ayos lang. Naintindihan ka namin. Pwede ko po bang mahiram ang anak niyo mamaya? Gusto ko sana makasama siya bago matapos ang taong ito. Lingon na ni Nick kay Krisa na natitigilan pa rin sa kanyang presensya. Oo naman, hindi mo na kailangan magpaalam. Kung gusto mo pa, next year mo na yun ipauwiin dito. Pagbibiro pa ni Carlito na malakas pang tumawa. Papa, kunwaring alma ni Krisa na lumapit na. Bakit? Panibagong taon naman na talaga mamayang gabi. Halakak pa nito na pinaliitan ng mga mata si Krisa. Ang ibig ko sabihin ay kahit bukas ka umuwi, naghanda si Vanji ng merienda. Masyadong maaga pa yon para sa lunch nila at wala pang naluluto. Magmerienda ka muna iho. Hindi pa kami nakakapamili ng mga lulutuin na tanda. Sumabay pang may nasirang tubo. Reklamo ni Vanji habang dinudulot ang malamig na pineapple juice kasama ng baked cookies. Ano palang sabi ng management Krisa? Anong oras daw sila pumunta dito ngayon? Ang sabi po'y pupunta na sila, kanina pa nga yun eh. Tatawagan ko na lang po ulit, tita. Binuhat na ni Nick ang juice at uhaw na uminom doon, nakalahati niyang laman nito. Matapos siya inangat na niya ang mga mata sa problemado pa rin si Vanji. Naimbiyar na to sa bumabaha pa nilang kusina dahil sa tubo. Gaano po ba kalala ang sira, mama? Pwede ko po bang makita? Baka kaya ko nang ayusin. Nabaling ng paningin ng tatlo sa binata. Sabay-sabay silang umiling, maging si Carlito at lalong-lalo na si Krisa. Wag na Nick, tinawagan ko naman ng management. Paniguradong pupunta na sila, mababasa ka. Baha na sa kusina namin. Harang agad ni Krisa sa nais gawin ng nobyo, ayaw niya pati yun iasa pa nila sa fiancé niya. Baha na? Naku, mas lalong kailangang ayusin agad. Tumayong abogado tinungo ng kusina habang tinutupi ang mangga sa suot niyang polo.
Napatayo na rin doon si Chris at Vanji na may pagkataranta. Makahulugan na lang tumingin si Chris sa ama habang naiiling. Sinundan na kasi ni Vanji si Nick patungong kusina na animo ay doon siya nakatira at alam niyang pasikot-sikot. Hayaan mo na, natatawang tura ni Carlito habang nanunukso ang boses. Halatang nagpapakita ng gilas niya. Sumunod na rin doon si Krisa, naabutan niya inilabas na ni Vanji ang mga tools na pag-aari ng kanyang ama. Kung hindi lang galing sa operang ama niya, malamang siya nang gagawa nito kasi hindi pa naman ito maaari. Naku, ingat kayong dalawa't madulas ang sahig. Mahirap ng madulas at may mabago kang ulo sa inyo. Biro ni Vanji sa magkasintahan. Kukuha lang ako ng mga basahan na narong nakabilad sa labas ng bakuran. Lumabas na ng kusina si Vanji at naiwan ng magkasintahan na parehong nakasquat na paharap sa ilalim ng kanilang lababo kung saan ay misira ang tubo. Siniyasat kung gaano ba kalalang tagas noon ng dahilan ng pagbabaha. Pagsara ng pintuan ay mabilis na ninikawan ni Nick ng halik sa labi ang walang kamali-mali na dalaga. Pampagaan na lang, wag mo nang ipagdamot. Anang abogado ng pinandilata na siya ng mga mata ni Krisa na namumulang mga pisngi. Ang sungit mo naman. Isa pa nga Chris, patulis pa nitong nguso't pumikit pa. Kumahagikik na pinalo ni Krisa ang nguso ni Nick. Para kang timang, umayos ka nga, makita ka ni tita. Tumawa lang si Nick na sinumulan ng ayusin ang sirang tubo. Masusi naman siyang pinanood ni Krisa na hangang-hanga na naman sa kakayahan ng lalaking mahal niya. Ibang side kasi yun ni Nick na ngayon niya lang nakita.